What up mga solid subscribers na okay guys, ang papanood natin ngayon or bibigyan natin ng ating insights or review about this nilabas ulit ni Ato ngayon. Meron ulit siya nilabas ngayon na video about sa ang masama dito guys is yung 18 na rin po talaga, no? Kumbaga parang pininpoint na rin po talaga yung 18 dito, no? Talagang pati yung 18 kasama na po dito, no? And yung medyo lang dito, no? Nakakagimbal lang, no? But pati yung 18 din naman nyo talaga, no? Eh lang, wala namang masama, no? Kung i-respeto pa rin natin yung decision ng both sides, no? Kaya syempre, kanya-kanya namang opinion yan, no? Okay, let's go. Panoorin natin to. Okay. And dapat para kay Ato lang yun eh. Dahil sinabi ko na lang, requirement pala dapat maging kamukha mo. Medyo di kasi nakakatawa. Syempre yung ano mo siya eh. Kumaga ako nga, di ko naman ninominate yung sarili ko. Sabi ko, hindi ko rin naman tingin ko rin naman, di ko naman deserve yun. Kumbaga, ako mismo nagulat. I mean, pareho tayo kahit nga pag-share nung ano. Pero syempre, pinaghirapan nyo yun. Yung mga nag-vote din. Although hindi naman siya voting, di ba? 70% is still the juries. Dapat doon sila nagreklamo unang-una. Pero sa akin, ano siya? Ano yun? Goods lang sa akin yun. At nire-respeto ko yung opinion ng mga ibang tao. Opinion nila yan eh. Tsaka bakit, hindi ko rin alam bakit ako na-nominate doon. Hindi ko naman yun. Pero in a way, diba? Mali pa rin kahit kanino mangyari yun. Hindi mo dapat ginagawang katatawanan yun. From the looks of it, naintindihan natin yung sinasabi ni Josh. Ako, goods na sa akin yun. Hindi naman ako masama eh. Naintindihan ko naman yung mga gano'n nagkakamali din. At least dinilit niya, gano'n. Pero sa akin, huwag mong gawin sa iba. Lalo na, ikaw na mismo nagsabi, passion nila yan eh. Chill lang kayo, okay lang ako. Hindi ako yung, huwag kayo mag-alala, di tayo malungkot sa ganyan. Okay lang. Okay lang ako. Na, ikaw na mismo nagsabi, passion nila yan eh. Chill lang kayo, okay lang ako. Hindi ako yung, huwag kayo mag-alala, di tayo malungkot sa ganyan. Okay lang daw siya. Okay? Si Josh Cullen na naargabyado ko, okay lang daw siya. Okay na daw siya. Ngayon, sabi niya okay lang daw siya, hindi niya sinabing okay na daw. mag-uusap tayo. Kayo! May pagkakaiba yun guys ha. Yung sinabi ni Josh is okay lang ako. Ang sinabi bigla ni Ato, parang, ewan ko pero parang iniba niya, okay na daw siya. Parang pinipinpoint niya na hindi siya naging okay, parang naapektuhan daw siya kay Ato that time. Pero ang sinasabi kasi ni Josh is okay na ako, means hindi ako naapektuhan doon, no? Wala sa akin yun, no? Kung baga hindi siya naapektuhan. So, ewan ko, parang pinapalabas ni Ato. Dito may kita guys, yung parang iniba niya yung sinabi ni Josh, no? 'Di ba? Medyo iniba niya para magkaroon ng magkaroon ng pag-usapan, no? Pag-usapan na. Pero ang sinabi ni Josh guys is okay lang ako, hindi okay na daw ako. O okay, ito? Ayan. Na daw siya. Okay na daw siya, no? So, iba kasi guys eh, di ba? Okay lang siya or okay na daw siya. Ibig sabihin, parang alam mo yun, naapektuhan siya, no? Kung intindihin nyo maigi yung word, yun, no? Yung pinaka phrase guys, di ba? Okay, so ayun lang, basta I think okay lang siya, means hindi siya naapektuhan talaga as in, no? Ayan, na-gets yun. I think na-gets niyo yung sinasabi ko. Ngayon, mag-uusap tayo. Kayo! Kayo, mga weirdo kayo. Okay, game, sunod! Okay, game, sunod! Kayo na kung ano man yung tawag sa inyo. Di ba, may mga tawag sa inyo. Hindi nyo ba napapansin? Okay, hindi nyo ba napapansin? Yung mga idol nyo, hindi naman din na-drop name. Never kayong na-drop name. Yung kung ano man yung tawag din sa kulto nyo. Never kayong din drop name, no? Laging, thank you sa inyo. Thank you, guys. Diba? Kasi kami dito sa Lihitimong Classes na Pangit, isang malaking big shoutout sa mga Lihitimong Classes na Pangit, yun yung community ko. Diba? May label na ida-drop name ko. Kayo hindi kayo din na-drop name. Alam nyo kung bakit? Diba? Alam nyo kung bakit? Ha? Isa pa. Hindi
Anong hindi din drop name? Lagi nga siya nagpapasalamat sa 18, di ba? Sorry, pero syempre, respeto natin lahat ng vloggers, lahat ng influencers na. Pero, di ko alam, pero parang iniiba niya. Hindi kasi, di ba guys, alam naman natin, di ba, dumating pa nga sa point na, correct me if I'm wrong, pero sa pagkakaalam ko, yung pangalan na 18 is trademark na po yun, no? Kumbaga, niregister po mismo ng SB19 yung 18, no? Na, yun nga, sila lang daw ang fandom na pwedeng magkaroon. Name ng fandom na 18, sila lang daw ang pwedeng registered or authorized na gumamit no, di ba? Ang SB19, di ba? So, ayun, di ba na-register pa nga nila? No? So, anong hindi binabanggit? Ewan ko. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba napapansin na yung mga bias nyo, yung mga idol nyo, pagdating dyan sa ganyan genre, sa pop, P-pop, alright? Pag nag-boom na sila, pinipilit nilang gapangin or tagusin yung ibang genre. Like for example, yung hip-hop. Diba? As solo artist, as an individual, pilit nilang tinatagos yung kabilang community. Alam nyo ba kung bakit? Ha? Alam nyo ba kung bakit? Bago ko muna sabihin kung bakit, may tanong muna si Apolinario Mabini sa inyo. Kaya na ba ng Pilipino na marinig ang katotohanan ng hindi mapipikon? Ha? Alam nyo kung bakit? Ha? Alam nyo kung bakit? Ulit-ulit. So, sagutin ko muna guys, baka mawala eh. Yung sinabi ni Ato guys na pinapasok nila yung iba't ibang genre. Kasi ganito yan guys, no? Hindi ka mag-grow sa isang bagay kung mag-i-stick ka lang sa nakasanayan mo, no? Diba? Alam niyo yung phrase na yon. Kung mag-i-stick ka sa nakasanayan mo, kung dun at dun ka lang sa alam mo, believe me guys, hindi ka mag-grow, no? So, tayo kasi, nasanay tayo, no, na kung ano yung nakasanayan natin, like, itong genre lang, okay, dito lang tayo para mag-improve tayo dito. Which is, isang SB19 kasi parang, or hindi man SB19, no, yung iba-ibang mga pop artist, P-pop artist, or kung ano man, no, na artist, no, tinatahak nila yung iba't ibang klaseng genre, no? Kasi, alam mo yun, parang gusto nila ng growth, eh. Yun yung gusto nila ng growth, eh. Okay lang naman, sige guys, walang problema. Kasi syempre, nasanay tayo na kunyari, pag rakista ka, dapat hehelera ka lang sa pagiging rakista, di ba? Or kung hip-hop artist ka, dapat hip-hop artist lang. Oo, sige, tama naman yun. Pero guys, tandaan niya, meron namang mga sino bang mga rapper or MC na kaya. Ayan, si Batas. Alam ko si Batas before guys, rakista siya, 'di ba? Tapos bigla siyang pumasok sa hip-hop community, 'di ba? And then si Aklas, mga nakakalap, mga battle MC yan, no, na lumalaban sa flip top, yan, 'di ba? Ayun. Tapos bigla sila naging hip-hop na. So, pwede naman guys, yung SB19 kasi, yan, sila Josh as individuals. Pag excuse me. Pag lumalapag na sila sa as individual, no, doon nila na-explore kung anong pwedeng magawa nila, no. And at the same time, pag kunyari si Philip gantong side yung gusto niya, tapos si Josh sa hip-hop, and then si Stel ibang side din, 'di ba? Iba-ibang side na ginagawa nila or genre, no. So pag nagsama-sama ulit sila sa SB19, marami silang i-contribute na pwedeng ganito, pwedeng ganyan, 'di ba? So ayun yung maganda, ayun yung kinaganda ngayon, no? Kumbaga nakakapag-explore na po tayo, no. So isa pa to, pasensya na pero i-relate ko po ito sa aking pagsasayaw, no. Ang dance community ngayon guys, sa pagsasayaw guys, dati sobrang stricto po, no. Pag halimbawang sumayaw po kayo, kailangan pag popping lang yung buong set nyo ng routine, kailangan popping lang or locking or breaking or kailangan puro cramp lang, no. Pero hindi guys, sobrang nabago na po ngayon yung generation, no. Meron na tayong tinatawag, kumbaga open choreography siya, no. Kumbaga sa isang choreography pwede mo na siyang haluan ng locking, popping, halo-halo na po siya, no. So, ganun na po yung nangyayari ngayon, guys, no. So, I think sumasabay na rin po yung iba dun, guys, na like ito sa music industry na talagang kailangan po talaga na aralin mo yung ibang bagay, no. Yung iba ganun na rin ginagawa na. So, kumbaga evolution kasi yan, para sa growth din po talaga yan, guys, no. Kasi ulitin ko sa inyo, kung magsistick ka lang sa nakasanayan mo, hindi ka mag-i-improve. Okay? Ang toxic nyo kasi, hindi kasi kayo ang ideal long-term community. Hindi kayo ang ideal target audience. Hindi kayo ang ideal
target market, di ba? Tingnan nyo, tinatagos nila yung hip-hop, yung mas healthy at mas palong-palong community. Iniiwan kayo. Hindi yun pagpapakita ng versatility. Nilalayasan kayo. Kasi wala namang may gusto sa kagayan yung community eh. Diba? O, labas to. Labas si Josh Cullen dito sa usapan na to. Hindi naman nila iniiwan ng 18 kahit na nag-solo career sila. I mean, solo project sila, di ba? Hindi naman nangyayari yun. Ay, nako, hindi ko alam kung anong sinasabi. Siyempre, in respect kay Ato. Pero, hindi naman ganyan nangyayari. Ano ba ito sinasabi niya? Parang nanguhula lang siya na ewan, ha? Ang kausap ko dito, kayong mga weirdo. Si Josh Cullen, okay na kami, nakapagpatawaran na kami. Diba? I mean it. Yo, tol, sorry. Ang kausap ko dito ngayon, kayong mga weirdo. Nilalayasan kayo ng mga idol nyo. Diba? Dahil dyan sa pagiging toxic nyo. Sobrang toxic nyo. Ayan o. Yung alpha nyo na mismo nagsabi, okay na daw. Diba? Okay na daw, pero di kayo tumitigil. Nawala yung isang page ko eh. Nawala, diba? Pero babalik din yun. Nag-appeal ako eh. Tsaka verified yun eh. Diba? May blue check yun. Hindi bayad yun. Verified talaga yun. Diba? Kaya sure, babalik yun. Wala kayo. Alam niya, naalala ko yung sinabi ni Makagago. Napanood ko kasi yung isa niyang vlog, no? Ewan ko lang guys pero ewan ko lang kung totoo yung sinasabi ni Makagago. Kumbaga, winarningan niya dati or pinagsabihan niya daw dati itong si Ato, no? Hindi ko lang sure kung close friends sila ni Makagago, no? Na itigil lang niya yung ganitong klaseng mga content kasi kumbaga hindi siya nakatulong eh. Kumbaga ano siya, nagiging toxic lang lalo, no? And baka mapasama pa raw si Ato, pero hinayaan na lang daw niya kasi iyan daw ang gusto niya, pero sinabihan na raw niya, no? So panoorin niyo yung latest, no? Ni Makagago. Basta regarding po sa issue na to. Ibang ginawa, hindi toxicity. Puro kayo trolls, dami account. Ang lalason nyo, na ultimo yung mga idol nyo, gusto kayong layasan. Pilit silang tumatawid, papunta sa kabilang community kasi lason kayo. Hindi nga ganun nangyayari. Ang kulit mo naman. Hindi kayo yung ideal community. Sino-sino ba kayo? Kung hindi neneng-nene, gurang na nanay na may 2 hanggang 3 anak. Oh. O kaya, hopeless romantic na tsahin, na inuuto ng mga kung sinong tambay lang, tas hindi na talaga nagkaroon ng karelasyon. O kaya, gay na basta may kulay buhok. Puro kayo weirdo na hopeless romantic na namantasya na lang ng mga Korea-Koreano. Actually, wala namang masama ron kung ganyan yung estado na buhay nila, kung ganyan yung tinatahak nila. May 3 silang anak, may kulay buhok, tapos dinamay pa niya yung peking transgender, no? So, I think wala yun. Kung gusto mo naman suportahan ng isang tao, kahit ano pang estado ng buhay mo, kahit ano pang gender mo, no, walang problema dun. As long as yung pagsuporta mo naman is goods yung ano mo, no, yung wala kang inaapakan tao. Like, kunyari, sa sobrang suporta mo dito is parang nangungutang ka na, mga gano'n, parang mga gano'n, no. So, as long as alam mo naman tinatahak mo is tama, is wala ka naman dapat ika-ano, no. So, medyo ano yung sinabi niya dito. Di ba? Na may alagang Shih Tzu. Di ba? Shih Tzu na dapat. Na may eyeliner, eyeshadow, iba-iba kulay ng buhok. Hindi kayo yung ideal community. Ultimo yung mga idol nyo, yung mga bias nyo, nilalayasan kayo, gustong tagusin yung ibang community, yung ibang... So ito yung sinasabi ko guys na nasanay tayo sa kung ano yung before, no? Kumbaga, ito si Ato kasi hindi siya sanay na ganito yung yung mga fans, hindi siya sanay. So, sanay siya yung mga fans before na, alam mo na, like, casual fans, like punta sa concert, tapos hindi ano. Ngayon kasi sobrang po talaga, supportive po talaga ng mga tao sa mga idol nila. Genre. Kasi tignan nyo yung pinaggagawa nyo. Di ba? Makikipagtalo kayo patungkol sa hip-hop. Anong alam nyo? Di ba? Hindi kayo music consumer, hindi kayo listener. Di ba? Kulto kayo. Di ba? Mga Tinatawag niya palang kulto ang 18. Come on, bro. Ati ko kayo na meron kayong idol, mga diehard kayo, hindi kayo listener. Yung mga idol nyo, pag dumura ngayon, sasaluhin nyo eh. Ganun kayo kaogag. Ganun Okay. kalason yung community nyo. Hindi kayo listener, hindi kayo music, craft, consumer, hindi kayo ganun. Panatiko kayo. Diehard na panatiko. May idol kayo. Yun lang kayo. Kaya para makipagtalo kayo patungkol sa
makipagtalo ka sa'yo tungkol sa hip-hop. Wala kayong alam. Kahit hindi pa ako artist, kahit hindi pa ako nakapaglabas ng tracks. Wala kayong alam. Di ba? Anong alam nyo? Di ba? Hindi nyo na nga mapukusan yung sarili nyo, kakapokus nyo sa idol nyo eh. Kaya ano pang alam nyo sa ibang bagay? Di ba? Sinong ano nyo? Sinong ilalaban nyo? Eh, ba't sabi kasi ni ganito? Hindi ba panoorin mo kasi yung reaction video sa'yo ni ganito, yung reaction video sa'yo ni ganyan, yung opinion sinabi sa'yo ni ganito, yung sinabi ni ganyan. Nino, nung mga yon na walang ibang ginawa kundi magbasa ng Google at wala namang ambag mismo sa mesa, naakala mo sila lang yung may internet eh. Nag-search ng history, pinagbabasa, nilagyan ng onting tono, that's it. Walang sariling mga opinion, walang mga sariling tika sa tindig. Actually, mas okay pa yung ganun. For me, this is just my own opinion. Mas okay pa yung ganun eh. Kung baga gumawa sila ng content nila, gumawa sila ng video nila, or kung ano man, no, na nag-research muna sila. No? Isa ginawa kasi ni Ato, aminad naman siya, no, na hindi niya alam. No? Like, medyo naging ano daw siya doon. No? Yung ano bagitin. Basta, ayun. Alam niyang hindi daw siya agad na gano'n. Like, di ko alam kung tama yung term na gamitin ko para nag-research na bago niya sinabi yung mga bagay na yun. No? Di ko alam kung sinabi niya na, pero parang ganun yung pinaka-thought, no? So, para sa akin, mas okay din yung mag-research ka muna bago ka magbanggit na kung ano-ano man. Nag-google na lang ng nag-google, tapos, syempre, dahil mga wala nga tika sa tindig, natatakot sa inyong mga baby bro warriors. Takot sila sa inyo. Kasi ang toxic nyo, ang lason nyo eh. Di ba? So, doon na lang sila sa side nyo. Di ba? Bilang isang lalaki, white knight rises na lang sila. Di ba? Doon tayo sa side ng mga baby bro warriors. Di ba? Toxic kayo. Sablay na community kayo. Yung mga idol nyo nilalayasan na kayo. Di ba? Marami akong connect na hip-hop magengeng talaga. Marami akong connect or marami akong connection. At lap trip sila dun sa ginawa ko. Di ba? Sa trip ko na yun, lap trip sila. Na aminado ako na sablay yun. Kaya nga dinilit ko eh. Dinilit ko? Nyeta, dinilit ko yung reels. Dinilit ko yung long form video sa YouTube. Di ba ang nangyari, hindi niya agad dinilit? Nagsabi pa niya na kung gusto niyo i-delete ko yung video na yun is mag-comment kayo ng ng delete or delete video, no? So, hindi siya kusang loob na Oo, siya yung nagbura, pero hindi yun to the point na nung nalaman niyang mali niya, dinilit na niya. Pero parang ano pa yung engagement pa, guys. Siyempre, tandaan niyo, guys, sa Facebook, pagkakatanda ko, the more na nagko-comment kayo, nagko-comment doon is mas lalo makikita ng mga tao, mas lalabas sa mga news feed nila yun, no? So, another strategy ulit yun para po mas tumaas yung engagement po ng video niya, di ba? So, kahit sabihin nating binura niya na yun, pero tumaas pa rin yung engagement, no? So, another strategy po yun, no? Na anong ginagawa niya talaga. Dinilit ko. Hindi siya na-turn down, hindi siya na-taken down dahil nag-effort kayo. Na-take down. Kayong mga neneng-neneng baby bro warriors, mga nanay na may 2 hanggang 3 anak na pamilyadong humaling sa Koreano, kayong mga tsahin na hopeless romantic na may alagang shih tzu, na may kulay buhok, na may eyeshadow, eyeliner na mga weirdo. Di ba? Nagkasaya kayo. Ganun kayo ka-toxic, ganun kayo kalason. Di ba? Hindi nga kayo makapag-bash, makapag-hate comment ng gamit yung sarili nyong profile eh. Kaya walang kwentang community. Nagiging ano lang kayo eh, stepping stone. Di ba? Yung mga idol nyo, kahit ano pang grupo yan, di ba? Nagpapaka-solo artist later on. Di ba? Tatago sa ibang genre, it could be... Parang paulit-ulit yung sinasabi niya. Pero baka biglang may siya sabihin eh. Kaya nitingnan kayo dito kung ano oras pa ito kasi paulit-ulit. Ilang minuto pa kasi paulit-ulit na sinasabi niya. Pagbabanda or hip-hop, basta lalayasan nila kayo. Kasi hindi kayo yung pang long-term na ideal community. Sinabi niya ulit. Di ba? So, in-explain ko na kanina. Hindi sila umaalis, like hindi sila nag-explore na ibang genre para alisan yung 18 ah. Hindi ganun, no? Sinabi ko na kanina. Yun po ang way nila para makapag-explore sila or para mag-grow pa po sila, no? Marami silang explore na genre, no? Makakatulong din po sa kanila sooner or later, no? Dahil dyan sa pinaggagawa nyo. Tignan nyo mga pinaggagawa nyo. Wala na yung page mo. Pang-14 page ko na yun. Para lang sa alam mo. Oh, grabe. Para lang alam mo. Pang-14 page ko na yun. Di ba?
Mukha ba akong naiyak nung nawala yon? Nagawa ko na ng 14 ulit. Kahit 100 ulit kaya kong gawin. O yan, go. Report. Mass report na. Hindi, joke lang. joke lang, no? Ako, basta ako nasa gitna ako. Talagang, nagsasabi ako ng opinion ko about sa mga bagay-bagay. Pero pag alam ko namang may mali, syempre inaano natin. Pero in a good way, hindi tayo to the point na magmumura, hindi tayo to the point na mag-hate, hindi tayo to the point na mag-keyboard warrior, di ba? Kumbaga, maging lang tayo. Siguro magbigay lang tayo ng ating mga insights, pero in a good way palagi. Di ba? Wala yung page mo, buti nga sa'yo. Next na tong YouTube mo. Halimaw community. Di ba? Again, pwede nyo pang i-workout yan. Workout nyo! Di ba? Para di kayo nilalayasan ng mga idol nyo. Nilalayasan na kayo, di nyo napapansin? Hindi ka nilalayasan! Sorry. Nilalayasan kayo! Tumatago sa iba't ibang genre. Iiwang kayo kasi lalason nyo eh. Murit na naman. Hindi kayo yung target audience, target listener. Hindi kayo yun. Hindi kayo yun. Diba? Walang sino mang artist, mapaanong genre, ang nangarap at nag-claim or umasa na magkakaroon sila ng community ng kagaya nyo. Kung hindi neneng-nene na maasim pa, nanay na may anak na 2 hanggang 3, na pamilyado, na humaling sa Koreano, tapos tsahin, na hopeless romantic, na may eyeliner, na may shih tzu, na inuuto-uto ng mga tambay, na may eyeshadow eyeliner, iba't ibang ulit. ang kulay ng buhok, sobrang weirdo. O kaya gay. Ano ba pinapinpoint lagi yung gay? Ano ba yan, bro? Palimaw yung community eh. Halimaw yung community. Solid. Tama, nilalayasan na kayo. Check nyo sarili nyo. Alright? Hindi na to about dun sa issue. Tungkol na to sa inyo. Check nyo sarili nyo. Karamihan nga sa inyo, nandyan lang sa kwarto eh. Baka nga, karamihan pa nga sa inyo, mga hindi nga marunong umorder. Yan. Bago na yung topic niya. Bago na. Mga 2025 daw, wala na yung mga idol nyo, which is, pinapatamaan nyo is 18, syempre. And then sabi niya, 2025, 6 daw. Wala na raw yung ASB19. Tingnan natin. Diba, hindi pwedeng solid lang kayo. That healthy rin. That kapaki-pakinabang rin. Solid community, hindi marunong sumunod sa alpha. Pangalawa na yan. Or pangatlo na yata, no? Sinabi niya kanina yan, yung alpha, hindi daw sumusunod. Ano ba yan? Pangilang ko. Ayos ka. Ulit. Hindi. Nagsigatas na lahat eh. Diba? Ay ako nagpauso yung concept na yan eh. Yung gatas type shit na yan. Hindi pwedeng hindi ako. Ha? Okay na sila. Nakapagpakasan nila ng mga entry nila. O, ito yung entry ko. Haha! Woo! Woo! Like, comment, and subscribe. Alright? Tapos sabay pinapakita niya. Ewan ko lang guys kung merch niya to. Pero pinapakita yung pangit lives. Hindi ko makita. Pangit life. Hindi ko makita eh. Basta. Woo! Woo! Like, comment, and subscribe. Alright? Tapos pinasubscribe pa. Nakakulit niya ato. Right, sa mga kakatuklas, sa maliti mong classes na pangit from Facebook, nakakatuklas lang na nandito tayo sa YouTube naglalagi. Yes, nandito tayo sa YouTube naglalagi. Like, comment, and subscribe. Palakin pa natin to. Nandito na tayo sa YouTube para no holds barred talaga. Di ba? No holds bar? Nandito na tayo sa YouTube para no holds barred talaga. No holds bar. Iba to sa YouTube, promise. Ibang-iba to. Ayun, may sombrero, kulay pulo. YouTube #1! Woohoo! Palakin pa natin to sa ngalan ng Study First. Wala pa sa isipan ko yan at stricto ang parents ko. Pangit man kami sa paningin nyo, at least hindi kami weirdo! Uy! Gagi! Yan lang. So, okay guys, ano man sabi niya regarding doon? Medyo medyo banger yun guys. As in,
Pero hayaan natin syempre. Pero kay guys it's up to you kung anong hakbang yung gagawin nyo. Pero ayun sinabi ko na side ko. Nakita nyo naman yung mga sinabi ko, no, regarding that one, no. And syempre hindi na nahayaan na madungisan or mababa yung natin, no, like yung paano ko sabihin to, matapak-tapakan yung ating mga idol kung may sinusuportahan tayo, di ba? Ayun. Pero it's up to him na lang, or it's up to us na lang din, or sa inyo, no? Kung paano na actionan yung mga ganung bagay, no? Basta be responsible lang po, guys, no? Tingnan nyo maigi, both sides muna bago kayo gumawa ng action or bago kayo gumawa ng isang bagay na, ayun, alam nyo, baka may makasama pa or baka makadulot naman ito na maganda, no? Basta tandaan nyo palagi na, ano lang tayo, let's all be mindful sa mga gagawin natin, no? Okay, so, ayun lang naman, guys. I hope na naging informative ako kahit paano, and then yung mga insights ko regarding dito is yan, naparating ko na maayos sa inyo, no? So yan, like, comment, share, subscribe guys, no? And ayun lang, as always, this is me, Point of View, signing out. Peace. Bless you.